Ito ang laban ni Hisoka at ni Castro. Naka-record sa tape na ito ang lahat ng mga nangyari sa laban nilang dalawa. Ang lahat? Ibig mong sabihin? Ang kumuha ng kopyang ito ay gumamit ng Nen, may kapangyarihang kumontrol. Pati ang aura ni Hisoka ay makikita niyo sa video. Aura ni Hisoka? Talaga? Paano niyo nagawang pati ang aura niya makikita dyan? Madali lang, dahil kailangan niyo ito bago niyo harapin ang inyong kalaban. Kung susugurin niyo siya na hindi niyo alam ang kanyang tunay na kakayahan, kahit sino ay hindi iyon matatawag na katapangan. Dapat ay alamin niyo ang kakayahan ng inyong makakalaban, tsaka kayo umisip ng paraan kung paano siya tatalunin. Subukan ninyong alamin ang kakayahan ng Nen ni Hisoka gamit ang Gyo. Opo! Nakita niyo? May nakita ako. Parang gasinulid na aura. Siguro 15 piraso yun. Oo. Nakakonekta sa kanyang kaliwang kamay. Papunta sa kanyang kanang kamay. Sa bara, sa lahat. Tama kayo. Paano niya kaya ginawa yun? Minsan ay napapalaki niya. Minsan din naman ay masyadong maliit. Oo nga. Nagdidikit-dikit kaya sila parang mga magnet? O kaya parang silang madidikit ng goma? Paano kaya yun? Siguro meron siyang kakayahan na mapagbago ang kanyang aura, na parang isang uri ng goma at maaaring idikit kahit saan man niya gustuhin. Kaya pala. Parang nahirapan siya pagalawin ang kanyang mga kamay. Tinamaan kagad siya ng suntok sa mukha. Pero bakit hindi kagad naisip ni Ginoong Castro na hindi pala makagalaw ang kanyang mga kamay? Nangyari sa kanya yon dahil sa paraan ng kanyang pakikipaglaban. Ginoong Killua, anong paraan ang ginamit ni Castro? Ang doble, hindi ba? Tama ka, hindi yun halusinasyon. Ang tawag sa paraan na ginamit niya ay doble. Ganon din ang paraan na ginamit niya nung silipin ko sa kanyang kwarto. Kung pag-aaralan mo ang kanyang Tiger Gnashing Punch, yun yung nagmula sa pagpapalakas. Pero ang pinili niyang paraan ay yung makakagawa ng doble. Ibang estilo ang ginawa niya. Ginamitan niya rin ito ng paraan ng pagkontrol para may isagawa lamang ang kanyang pinaplano kay Hisoka. Kaya lamang, maraming estilong hindi nito nakasundo, kaya naubos ng lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Si Hisoka naman ay ginamit ng In para may tagong lakas ng kanyang aura kay Castro. Pero sa mga taong katulad ni Castro, madali lang yung malamang gamit ang Gyo. Kaya lamang napigilan siya ni Hisoka. Naiwasan ni Hisoka ang ginawa ni Castro gamit ang kanyang mahika. Pinaniwala niya rin ng karamihan na hindi pa siya seryoso sa laban para magamit ang kapangyarihan ng kanyang In. At para maitago ang iniipong lakas sa loob ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay gumamit na rin ng aksyon si Hisoka. Ang naging resulta, pumanaw si Castro katulad ng ibang mga manlalaro. Isa siyang henyo. Ang kanyang Nen ay nagagawa niyang baguhin sa isang saglit kahit hindi siya naiisa ng kanyang katunggali. Kung makikipaglaban siya, ay parang isang baliw. O ano, gusto niyo ituloy ang panonood? Opo, ituloy na natin! Basta, ang dapat mo lang gawin ay hindi magpahuli sa kanya bago niya magamit ang kanyang aura. Kailangan ko muna siya maunahan. Ano? Buong araw ko na lang ba mag-iisip dyan? Napapagod na ako sa kahihintay dito eh. Sige ka, pag hindi ka lumapit, mapipilitan na akong gumamit ng puwersa. Ha? Ang Gyogon! Ha? Huli na ang lahat, bata! Hindi maaari! Ano? Alam mo na ba kung anong susunod na mangyayari? O kailangan ko pang sabihin? Ngayon ay siguradong hindi ka na makakatakas sa akin. Pareho pang hindi gumagalaw ang dalawang maglalaro. Ginamit na ni Hisoka ang kapangyarihan ng kanyang In. Basta't nakakabit na yun sa kanyang kalaban, hindi na niya kailangang itago. Isa yung pagpapatunay na masyadong malaki ang tiwala niya sa kapangyarihan ng kanyang Nen. Ginoong Killua, kung ikaw, anong gagawin mo? Kahit anong mangyari, puputulin ko yan bago ako mamatay. Ha? Naman mo na naman po ang manlalaro si God! Mukhang meron siya pinabala! Sa ginagawa ng pagtakbo ay mukhang nililitunakan ng kalaban! Sige, kaya mo yan! Ano naman po kayang gagawin ng ating manlalaro si Hisoka? Bigla mong tumalon si God! Hinila siya! Eto pa oh. Ano ang suntok mo para naman sa likod sa kanyang kalaban si Hisoka? Critical! 2 putos para kay Hisoka! 6-2! Tumunod si God para atakin si Hisoka. Pero naging baliktad yata mga kaibigan dahil siya ang tinamaan ng mga suntok ng kanyang
Ron! Tayo na! Bilis! Masama pong laging sa mga suntok na tinamo niya! Makakaya pa kaya nang lumaban? Kaya mo pa ba? Kaya ko pa! Ipagpapatuloy pa ni Gon ang kanilang laban! Sige, Gon! Kaya mo yan! Ang maglalarong si Gon na kaya ang magpapatigil sa walang hanggang tagumpay ni Hisoka? Mukhang humihiling ng milagro ang mga boss na sumisigaw sa harap ng Koliseo! Meron tuloy ako naaalala dito eh. Nung huli bahagi ng pagsusulit, halos lahat ng taong nanonood sa laban mo ay sumuporta na sa'yo. Nakikita mo to, hindi ba? Ang tawag dito ay bungee rubber. Umiiksi at humahaba. Ano man mangyari sa kanya ay depende rin sa akin. Kita mo? Hindi kanya nahila ngayon. Kaya sa akin pa rin manggagaling ang desisyon. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas sa bungee rubber na nasa kamay ko. Anong nangyayari? Tumigil si Hisoka sa pag-atake at parang meron siyang ipinapaliwanag kay Gon. Ano naman kaya ang pinag-uusapan ng dalawang manlalaro? Sa totoo lang, nagkaroon siya noon ng trauma sa chewing gum. Ano? Kung bata pa si Hisoka ay mahilig siyang umuya ng bubble gum na ang pangalan ay Bungie. Talaga? Bakit naman siya nagkaroon ng trauma doon? Sa una ay masarap ang lasa ng bubble gum. Pero habang tumatagal ay tumatabang na rin ang lasa nito. Pero mahirap lamang ang pamilya ni Hisoka, kaya palaging wala laman ang kanyang bulsa. Kaya hindi rin siya nakakabili ng Bungie gum araw-araw. Mula noon ay wala ng lasa ang binibili niyang bubble gum. Oh, bakit nawala? Ano yun? Bakit? Hihingi po ako ng tawad sa nataaling tagapakinan dahil may istorbo dito. Ngayon, balikan na po natin ang dalawang manlalaro!